sa Wilderness Trot. Tahay ng kaligtasan na dadalhin ng ating mangangaral sa gabing ito. Halina kayong lahat, sama-sama tayong magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig sa ating programa, Jesus Miracle Hour. Welcome po muli sa banalagawan ng Jesus Miracle Hour. Ang Jesus Miracle Hour, ito ay gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito naman po ay pinangunahan ng ipong beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. At kabalikat po ang ipong beloved Assistant Pastor Linus Almeida. At sa kanila po mga beloved children. At dito po itinuturo ang purong Ebanghelyo ng kaligtasan, kalaki po ang kapangyarihan, pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamalapayang Sus. At ako po'y nagpapabaot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagmamahati at pagsamba at pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Sa pangalan po natin pinakamamalapas sa Kristo, we give the full honor and respect to our beloved and honorable Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, thine time private of our loving God, and we always remember and treasure the blessed memory and teaching of the really blessed Pastor Linus Almeida. At sa kanila po mga beloved children or grandchildren, at present evening po. At sa lahat po natin po mainibig at minamahal ang mga kapatid, ang mga manggagawa, especially to our beloved Tata Minister Lucas Smith, yan po sa Indiana, USA, ating beloved Minister William Almeida Jr., and beloved children, yan po sa Estados Unidos. Mga minamahal, good evening po. At sa lahat po na ating po mainibig at minamahal ang mga radio listeners, Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa ibang dagat na abot po ng programang Jesus Miracle Hour. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon po ay araw po ng Miyerkules. Ito po ang inyong balingkod, Brother Paul Manzano. Sa lahat po natin po mainibig at minamahal na mga regulars, kung kayo po ay mayroon pong mga kahilingan sa atin dakilang Diyos, kagalingan ng mga karamdaman, kalutasan ng mga problema, kapayapaan, kagalakan sa inyong puso at isipan, nais yung magbago ang inyong buhay. Ito po ang inyong pagkakataon sa loob po ng isang oras sa pagtatanghal dito po sa radio. Hatid ang po kayo ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa ating pinakamamalapayang Sus. At nais po natin beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida na wag lang po kayo makontento sa pakinig lamang dito po sa radio, kundi dumalo po kayo sa panalagawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang Jesus Miracle Crusade ay meron pong gawain sa Kibia Moranto Sports Complex, Air Rosales Avenue, Quezon City, malapit po sa dating Pantranco Terminal. At ngayon po i-fisher mo lang mga binamahal. Araw po ng Miyerkules, sa ganap na alas 3 po na po, alas 8 ng gabi. At araw po ng Biyernes, ito po yung overnight prayer, magdamag ang pananambahan. Nagsisimula po ang gawain sa ganap na alas 8:30 ng gabi hanggang alas 4:30 ng umaga ng Sabado. At araw po ng Linggo, ito po General Service, mga binamahal. Nagsisimula po ang gawain sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At ang ating pong overnight prayer at kung Sunday service yan po naka-live webcast through internet, please log on to www.gmcm.tv at yan po napapanood ng live sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ating radio program sa DCM Radio 1:15:30 sa inyong talapitan yung mga radio, mapapakinggan po nyo ang Jesus Miracle Hour sa alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi, Lunes hanggang Sabado. At huwag po nyo kalimutan na ating television program sa PTV4 araw po ng Sabado sa alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng ating gabi. At sa lahat po natin po may iniibig at minamahal ng mga regulations, kung kayo po ay meron po katanungan, nais yung magpapayo, nais na po mga minamahal na magpanalangin, kayo po ay handang paglingkuran ng mga manggagawa ng Jesus Miracle Crusade. Tumawag lang po kayo sa bilang ng telepono 419-3019, 419-3019 at 372-9194, 372-9194. At sa lahat po natin po may iniibig at minamahal ng mga babayan, kung kayo po pinagpapala sa ating pong programa, sa inyong pagkikinig at nais yung maging kabalikat sa pagpapalanganap ng salita ng ating dakilang Diyos. Ang inyong pong donation ay pwede po nyo ihulog sa ating pong GMCIM video programs, GMCIM savings account number 390-289-574, 390-289-574. Patuloy po tayong magpuri sa ating pinakamamalapayang Sus.
Amen. God bless po, beloved Annalyn Salvador Smith, sa pinagpalang papuring awitin. Papuring awitin na dinala po ng ating minamahal, beloved Ted Almeida Smith, sa kanya pong awitin sa araw na yun. At tayo po mga minamahal ay magkaisa manalangin upang tayo po'y samahat gabay ng ating dakilang Diyos. Dagil at pagpalanay po masalangit ng banal sa matamis at makapangyarihang pangalan ay po pinakamamalapayang sus. Sa punang dalangin po na po minamahat ginagalang mo Pastor Evangelist Will Estrada Almadayon tayong prophet. Narito po yung mga anak, patuloy kami nagpupurit, nagpapasalamat, humingi kami ng kapatawaran sa patawarin po kami malapay noon. Sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali at dalangin po namin sa iyo, malapay noon lahat po ng aming regular sa gabi ito, buksan mong isip ang unang espiritual, ano man po ang kalimang kahiningan sa gabi ito, kagalingan ng makaramdaman, kalutasan ng mga problema, pagbabago ng kanilang buhay, kapayapat kagalakan sa kanilang puso't isipan, ipagkalo mo sa iyo malang pumaraan at dalangin rin po namin sa iyo malapay noon na sila po'y makasama at makapiling din po namin sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sa panalangin at kami nagkakaisang amin sinasaway at pinalalayas lahat ng demonyo ng hadlang, hindrances cast out in Jesus' name. Amen. Puri po ating pinakamamalapay Jesus. At tayo po'y danako na sa ating pong patutuo at ang patutuo, mga minamahal, ito po'y karanasan ng bawat isang mananampalataya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Paglalahad ng mga karanasan, mga minamahal. Kaya po ang sabi ng awit 77:11, babagitin ko ang mga gawa ng Panginoon sapagat alalahanin ko ang mga kababalaghan munang una. Dito po sa versikulo 14, ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga kagilagilas na pinakadakila at kalakasan mo sa gitna ng mga tao. Kaya po mga minamahal, siya po ang gumagawa ng kagilagilas sa gawa. Ano po yung mga minamahal, mga himala na nangyari sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya po mga minamahal, ang una po magpapasalamat ang ating pong mahal na kapatid, ating beloved Brother Eddie Grapani. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay lubos ng pupurit, pasalamat sa ating makalapay ng Isus dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, kabutihan sa aming buhay. Tunay damang-dama ko po. Hallelujah, ang pagkilos ng makalapay noon sa aming buhay na mula ng amin siya itinanggap. January 7, 1990, nang ako'y kinahabagan ng makalapay noon. At pagmula ng panahon na yan, ako po'y unti-unti na binago ng makalapay ng Isus. Inalis po aking mga kainaan, mga bisyo. Hallelujah. Binago niya po ang aming pamumuhay. Pinupurit pasalamatan ang ating mga alapay ng Jesus dahil sa mga panahon na yan, pinagaling na rin po ang iyong makaramdaman hanggang sa mga panahon ito. Maraming salamat sa ating pinakamalapay ng Jesus. Pinupurit ko rin po pasalamatan ang ating mga alapay ng Jesus sa lahat-lahat mga bitbiya at pagpapala na aming tinatangkirik ang araw-araw. Tunay ang mga alapay ng Jesus. Hallelujah! Ay tumutugon na ang panalangin dahil para sa mga baguhan. Nung ako'y tinawag na mga alapay ng Jesus, isa na po akong dating seaman. Sa aking pagsisiman, bali, nakatatlong balik na po ako sa barko before na ako'y tinawag ng malapay ng Jesus. At nung ako'y bumalik na, natapos na ang pangatlo kong kontrata, ang sabi ko malapay ng Jesus, pagkalooban nyo na lamang po ako ng trabaho dito sa lupa, maglalanbis na lamang po ako para patuloy po ako makapagdalo sa ibanal gawain. Bali, hinintay ko po yan, bali 2 taon na ako'y nagiging jobless, wala po akong hanap buhay. So during that time, ang aking beloved wife na lang po ang naghahanap buhay. At sa mga panahon na yan, tunay naramdaman po namin ang medyo kapos sa pinansyal na pangailangan. Hanggat sa dumating na nagsasanla na lamang po ng mga gamit para lang may panggata sa mga aming mga anak. Kaya inintay ko po hanggat sa sinabi, tinawagan po ulit ako ng aking opisina. Ang sabi niya, ba't ka magtitiis? Ito, binibigyan ka namin ng trabaho, bumalik ka ulit ng barko. Hindi ko po tinanggap yan dahil sabi ko nga, ang panalangin ko malapay ng Jesus, bigyan niyo po ako ng maglalanbis na lamang po ako. Ay inofferan po nila ako, bali, ang sabi, sige, padala ka namin sa Japan. Sabi ko, sige, dahil lanbis naman, tatanggapin ko. So ang usapan namin, papadala po nila ako doon, magtatrabaho ako for isang buwan lang dahil sikasuhin nga lang, i-upgrade lang yung barko. Inabot ng 1 buwan at nang umaga na ako'y tapos na yung panalangin. Sabi ko malapay noon, pauwi na po ako malapit ng 1 buwan. So naalala ko po,
nung ako'y panalangin ang sabi ko, mahal na Panginoong Isus, bigyan niyo po ako ng trabaho sa land base. Ang unang buwang sahod ko po ay pakakaloob ko sa iyo. Medyo huminto pa ako sandali dahil ang sabi ko nga, mag-1 month na ako, uuwi na. So mahal na Panginoong Isus, pangako po, itutuloy ko po yan, ipakakaloob ko. So inisip ko naman, paano naman ang pangailangan o paano ipasalubong ko sa aking pamilya. Kaya mabuti mahal na Panginoong Isus dahil hindi po lamang ginawa 30 days, kundi inabot niyo po ako ng 35 days. Kaya meron po akong 5 araw na ipapasalubong ko sa aking mahal sa buhay. Kaya hanggat sa hinintay ko po ang pagkakataon, after ng 1 month, tinawagan po ulit ako ng aking kumpanya. Ang sabi nila, o sige, bibigyan ka namin ng trabaho, maglalang base ka na lang dito sa opisina. Kaya tinanggap ko po yan. Ang usapan namin, sige, mag-umpisa ka sa 10,000. Tinanggap ko po yung trabaho na yan. Then, ang pinakalob po ulit, after ng ako nagsumahod, pinakalob po ulit ang unang sahod ko sa ating mahal na Panginoong Isus. Then, hallelujah. After ng isang taon, promote po ako sa aking trabaho from port electrician. Ginawa po nila akong technical superintendent sa aking opisina na yan. Para unti-unti, tumaas po aking sahod. Ginawa pong 10, 15, ginawa pong 25, ginawa pong 30,000 na ating mahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. After hindi po nagtagal, bali tinawagan po ako ng isang international ship management. Bali nagmamanage po ito ng international vessels, outgoing vessels. At tinanggap ko po ito, ang trabahong ito. Then yung 30,000 na yan, dinubli po sa kabilang kumpanya. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoong Isus. At hindi po lamang yan dahil ang pangako ko nga, mahal na Panginoong Isus, tuwing may land base po ako, ipakakalob ko po ang aking unang sahod. Noong unang sahod ko sa pinapasukan ko ngayon, ay pinakalob ko na rin po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil tunay sa aking trabahong ito, wala pa akong linya sa pagbabarko before. Hindi pa ako nakatapos sa pagka-nautical o marine engineering. Bali sa field po ako ng electrical. Kaya pinupurit pa salamatan ang ating mahal na Panginoong Isus dahil sa trabahong ito. Hallelujah, kung paano dati akong port electrician, ginawa niyo po akong technical superintendent. At tuwing ako'y umakyat ng barko, yung kapitan, yung chief engineer ay gumagala, nagsisir po sa akin. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoong Isus, tunay na inangat po niya ako. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat-lahat ng mga bitbiya at pagpapala naming tinatangkilik araw-araw ni sa mga katunayan ng panalangin. Dahil ang sabi ko nga, mahal na Panginoong Isus, hallelujah. Dahil lumalaki na po ang aming mga anak. Sabi mo, mahal na Panginoon, pagluban niyo na mga kami, palitan niyo na po ang aming sasakyan. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon, pinagkaloob niyo po, binigyan po kami ng sasakyan, ng bagong sasakyan. Kaya maraming salamat sa ating mahal na Panginoong Isus, hallelujah. Sabay sa pinansyal na pagpapala na yan, pinagkalooban po niya kami ng aming mga tahanan, mga lupain. Kaya maraming salamat sa ating pinamahal na Panginoon Lautigit. Pinupurit pa salamatan ang ating mahal na Panginoong Isus. Hallelujah, dahil sa pagbigay na yan ay unti-unti na naramdaman na po namin, inaanin na po namin ang mga pagpapala nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoong Isus. Hallelujah, sa mga katunay ng panalangin. Maraming salamat mahal na Panginoon sa kalusugan ng pangatawan, yung pag-ingat ng tuwing ako'y lumalabas. Maraming salamat mahal na Panginoon. Hallelujah, sa mga biyat pagpapalang spiritual. Maraming salamat mahal na Panginoon dahil narito na po ako, kami 10 na mahal sa buhay, aking beloved wife, ang aking mga magulang, mga kapatid, sa side ng aking beloved wife, narito na rin po. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurian, papurit pasalamat, ay tunay na aao ko lamang sa ating mahal na Panginoong Isus. Amen. Gabi po, beloved Brother Eddie Grapanin sa pinagpalang patuto. Hallelujah, praise the Lord. Napakinggan po niyo. Ako niyo. po'y lubos ng papurit pasalamat sa ating mahal na Panginoong Isus. Yeah. Bakit umuulit yun? Tapos na yan umulit-ulit. Ganon din ang nakaraan to Teka, sandali. At gabi po, beloved Brother Eddie Grapanin sa pinagpalang patuto. At patuloy po tayo mga minamahal sa ating papakinig ng mga buhay na patuto at ang buong pagkataon. Ibagakalag po sa ating beloved Brother Ernesto Pidot sa kanya pong pasalamat sa ating pinakamamahal na Isus.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, paglulati, pagdakila sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. At ako nagpupuri pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na muli niya akong binigyan ng pagkakataon upang pasalamatan siya sa mga dakilang kabutihan sa aking buhay sa pamamagitan ng radio program. Hallelujah. Praise the Lord. Ako nagpupuri pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nang ako hindi pa kilala sa ating pinakamamahal na Jesus, ang inyong balingkod sa dako ng Mandaluyong City, Walperville, mga minamahal, ay tunay napakasama, napakagulo ang aking buhay, mga minamahal. Walang kapayapaan sa puso't isipan, bagamat bilang kabataan, mga minamahal, ako'y puspos ng bisyo, mga minamahal. Bata pa lamang po ako, na ako'y natuto ng manigarilyo, mag-inom, at magsugal, mga minamahal, at natuto rin po akong mag-rugby, uminom ng syrup, mga minamahal, at natuto akong magshabu, mga minamahal. At sa aking mga bisyo, mga minamahal, bagamat hindi ko kayang tustusan dahil ako isang mahirap lamang, diyan po ako natutong magnakaw sa aking mga kapitbahay, mga minamahal. Alam nyo, diyan po sa lugar ng Mandaluyong, mga minamahal, alam nyo, ang aking mga kababayan at aking mga kapitbahay, mga minamahal, ay nagkaisa na po silang paalisin kami magkakapatid. Bakit, mga minamahal? Andiyan po dumating ang araw, mga minamahal, umaga, tanghali, gabi, walang tulog, mga minamahal, at ang aming mga kapitbahay, mga minamahal, ang kanilang mga gamit sa isang iglap lang, mga minamahal, ito'y aming ninanakaw, talagang wala kaming kinikilala, mga minamahal. Labas-pasok sa kulungan, mga minamahal. Napakagulo ang aming buhay. Talagang mismo ang aking mga kapatid, mga minamahal, walang pag-ibig sa kapwa. Subalit, mga minamahal, dumating ang isa araw pagkatawag ng ating pinakamamahal na Jesus sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Na tunay na ito ay aking inuusig dahil may gawain ng ating pinakamamahal na Jesus sa dako Mandaluyong, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, nang tanggapin ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa tubig, sa bautismo, mga minamahal, sa makapangyarihang pangalan natin pinakamamahal na Jesus. Alam nyo, ako'y tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yes, Kaya sinong hindi magpupuri, magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Grabing pagpapala na akin natamo kung dati-dati walang pag-ibig ang aking mga anak at aking mga asawa, aking binubugbog, subalit ngayon, akin na silang inaaruga at tunay na andyan ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Jesus. At isa pang pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus na tunay na dakilang ating pinakamamahal na Jesus na dakilang manggagamot sapagkat napatunayan niya sa aking buhay, mga minamahal, ang aking mahal na anak, mga minamahal, 30 lalaki, mga minamahal, bagamat maliliit pa to, mga minamahal, andyan pinakita ng ating pinakamamahal na Jesus na siya ang dakilang manggagamot. Alam niyo, mga minamahal, nagkaroon siya ng karamdaman ng pag-uubo, paglalagnat at pagsisipon at nagsusuka pa, mga minamahal, bagamat hindi ko alam kung anong karamdaman na yan dahil mga minamahal lang ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus. Ayan po, hindi ko na po pina-check up kung saan sa mga ospital o sa mga doktor, mga minamahal. Ako'y nagtiwala sa ating pinakamamahal na Jesus na siya ang magpapagaling sa karamdaman ng aking mahal na anak. Alam niyo, mga minamahal, kami nagpuri sa bahay ng kapatid ng mga minamahal at inilihans namin, pinatungan namin ng kamay sa at panalangin ng ating minamahal at ginagalang Evangelista Will Estrada Almeida, mga minamahal. Ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang ginamit na gamot, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi kayang bayaran, mga minamahal. At isa pang pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Kung dati-dati, mga minamahal, ako'y walang trabaho, mga minamahal, dahil walang nagtitiwala sa aking itsura, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, andyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus. Sunod-sunod na pagpapala dumarating na nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kaluwatihan, kadakilaan, kapasalamatan ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Gabis po, beloved our brother Estupidot, napakinggan po yung mga minamahal, isang masamang tao, magnanakaw, labas-pasok sa bilangguan, siya'y makadalo at magpabautis po sa tubig. Sa pangalan na ating pinakamamahal, siya po'y binagong lubos at pinagpala ng ating dakilang Diyos. Kaya po, mga minamahal, nais po ng ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, na huwag lang po kayo makontento sa pakinig lamang dito po sa radio, kundi dumalo po kayo sa manalagawa ng Jesus Miracle Crusade. Ang Jesus Miracle Crusade ay meron pong gawain sa Kibiang Moranto Sports Complex, Roses Avenue, Quezon City, malapit po sa dating Pantarangco Terminal. At ngayon po, i-fisher mo lang, mga minamahal. Araw po ng Miyerkules, sa ganap alas 3 po na hapon, alas 8
ng gabi at araw po ng Biyernes, overnight prayer sa ganap na alas 8:30 ng gabi hanggang alas 4:30 ng umaga ng Sabado at araw po ng Linggo, ito po general service, mga minamahal, nagsimula pong gawain sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ang ating pong overnight prayer, ito po Sunday service yan po naka-live webcast through internet. Please log on to www.gmcm.tv at yan po napapanood ang live sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ating radio program sa DCMA Radio 1530 sa inyong tarapitan yung mga radyo, mapapanginggan po nyo ang Jesus Miracle Hour sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, Lunes hanggang Sabado. At huwag po nyo kalimutan ang ating television program sa PTV4 araw po ng Sabado sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. At sa lahat po natin po may inibig at minamahal ang mga regulations kung kayo po mayroong katanungan, nais magpapayo, nais magpanalangin, kayo po handang paglingkuran ang mamanggagawa ng Jesus Miracle Crusade. Tumawag lang po kayo sa bilang ng telepono 419-3019, 419-3019 at 372-9194, 372-9194. At sa lahat po natin po may inibig at minamahal ng mga kababayan ko, kayo po pinagpapala sa ating pong programa, sa inyong pakikinig at nais maging kabalikat sa pagpapalaganap ng salita ng ating dakilang Diyos. Ang inyong lang pong donation ay pwede po nyo ihulog sa ating po GMCM Savings Account Video Pervi Branch, GMCM Savings Account Number 390-289574, 390-289574. At ang ating pong nalalapit na krusada dyan po sa Lupon, Davao Oriental, siya po ay sa Davao, Lupon Poblacion Gym. Yan po ay gaganapin sa Lupon Poblacion Gym sa September 23 and 24 sa ganap na launa po ng hapon hanggang alas 6 po ng hapon, mga minamahal. At sa ating pong anniversary, mga minamahal, dyan po sa Butuan Church Anniversary, September 25, 2016 sa Butuan Central Elementary School sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. At dyan sa Surigao Church Anniversary, Surigao Provincial Gym, October 2, 2016 sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. At ang ating pong nalalapit na 16th Talipa Peace Mission Anniversary and Revival Crusade, yan po sa October 22, 23. At yan po kakanapin sa Quirino Grandstand, Lunita Park, Manila. At tayo po makapakinig ng isang makalangit na awitin. Ang pamagat po mamay buhat ng kitay matagpuan.
Amen. God bless po, beloved Prince Almeida Isgera, sa pinagpalang papuring awitin, buhat ng kitay matagpuan. At kung nais po nyo mga magkaroon ng mga kopya ng mga awitin po ng ating pong mga beloved Almeida at children, pwede po nyo mabili o mabil maminar sa tuwing meron pong gawain dyan po sa Kibia Moranto Sports Complex, araw sa sabi ng Quezon City. Araw po ng Miyerkules, sa ganap na alas 3 po na po ng alas 8 ng gabi. At araw po ng Biyernes, ito po yung overnight prayer sa ganap na alas 8:30 ng gabi hanggang alas 4:30 ng umaga. Sabado at araw po ng Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po mga minamahal, dyan na po tayo nagtatapos sa ating po mga pakinig ng mga buhay na patutot alay na awitin na tayo po ay dadako na sa ating pong pagpapakilala ng ating station. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME. 15:30. Ang tumpak na oras sa buong kapuluan, alas 11:30 ng gabi. Kaya po maminamal tayo po dadako na sa pinakamahalagang ito natin po malagawain. Ito po ang pakikinig ng Ibanghilyo ng Kaligtasan na dadalhin po ng ating mga aral, ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. Malapay ni Jesus, God bless you, my beloved. Always treasure and remember the blessed memory of our beloved and almost Pastor Linus C. Almeida. Sa mga beloved children, ating beloved and noble parents in the Lord, magandang gabi po at sa lahat ng ating minamahal mga beloved co-preachers, co-workers in the vineyard of the Lord, beloved brethren, ang kaisa sa gabi ito at sa lahat ng ating mga kababayan na sumusubaybay sa malalang programang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Magandang gabi. Tayo po may mahal ng patandilang dumalangin. Dagila po naming Diyos, mga banal, Diyos na mapangyarihan sa lahat, Hari ng mga hari at Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya sa pangunang dalangin aming na magkagalang-galang ni Evangelista Wildes Crowder Almeida upang ilingin, malapanginoon ng patnubay, ang iyong paglangis sa iyong masalita. Sa ganakin, wala po akong magawa, malapanginoon. Mangusap ka sa lahat ng aming na malakabayan, buksan mo ka naman puso't isipan sa bubong katotohanan, and by the power of darkness, demons of unbelief and doubts cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamalakalan ng tao, kapag siya po ay malayang gawin kung anong nais niya, siya po ay may tunay na kalayaan na, mga minamahal. At kapag nakakita po sila ng mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, para bang inisip po nila bilanggo. Dahil may mga bawal, mga minamahal, iniingatan yung kanilang lakad, kaya iniisip po nila, abay, nakakalungkot naman yung kanilang buhay. Para silang mga bilanggo. Samantalang kami, malaya kami. Kahit anong gawin namin, kahit magkasala ka dyan, hindi ka nagkokonsyensya kung anong gagawin mo. Parang sila tuloy itong malaya, minamahal. Subalit, hindi po yun ang katotohanan, minamahal. Ang kalayaan, minamahal, yung masaya ka hanggang sa walang hanggan. Yes. Minamahal. Kung malaya ka nga ngayon, hindi mo iniisip yung future. Minamahal, na pag namatay ka pala, yung kalayaan mong ginugol sa mundong ito, forever and ever nakabilanggo ka pala doon sa impyerno. Minamahal, sapagkat akalin lang kamatayan, katapusan na ng lahat. No, minamahal, ang kamatayan ay ibig sabihin, sa banal na kasulatan, ito'y walang hanggang kamatayan. Walang hanggang destruction. Walang hanggang kaparusahan, where worms diet not, and the fire is never quenched. Mayroon pong inilaang lugar, minamahal. Ang ating dakilang lumikha,
lugar ng pagdurusa. The most horrible place in the universe. Minamahal, mayroon pong isang lugar na yan na kung saan nakabilanggo doon ang lahat ng malayang gumawa ng kasalanan. Malaya sa paggawa ng kasalanan. Subalit, walang hanggang nakakulong doon, minamahal, sa impyerno at dagat-dagatang apoy. Dito po sa John chapter 8 verse 24, ating po muna buksan sa ating mga banal na kasulatan, minamahal. Then isunod po natin sa Roma 6:23. 1:8:34, minamahal. Dito po sa Kabanatang 1:8, versikulo 34. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Amen. Alipin ng kasalanan. Nakabilanggo sa kasalanan. Yes. Kaya pag sabihin mo, oh, malaya kami, kahit anong gawin namin, nagkakasala ka, bilanggo ka pala. Hindi ka totoong malaya. Bilanggo ka eh. Kasi alipin ka sa paggawa ng kasalanan. Hindi mo magawa ang katwiran ng ating mahal na Panginoon. Paano ka makalaya dyan? Minamahal. Mayroon kang, parang sa imahinasyon mo, nakabilanggo ka. Kung may literal na rehas, minamahal, sa mga bilangguan po natin, minamahal, spiritual na rehas po ito. Yung kasalanan. Hindi ka makaulagpos eh. Gusto mo gawa ng katwiran, subalit, mayat maya kinakalabit ka ng iyong laman. Tinutokso ka. Ginagawa mo naman. Minamahal. So, hindi totoong kalayaan yon. Nakabilanggo ka, yan ang katotohanan. Ito ang pinakamasaklap. Roma 6:23, minamahal. Yung katapusan ng kasalanan. Pagkatapos itong buhay na ito, na ginugol mo sa kalayaan mo sa paggawa ng kasalanan. Where? Saan ka pupunta? Roma 6:23. Dito po sa Roma, Kabanatang 6, talatang 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Oh, the wages of sin is death. Permanent separation from God. Wala nang pakinggan na dalangin. Kahit anong hinagpis mo, hindi na pakikinggan ng Diyos. Yun ay eternal judgment na, minamahal, ang dumating. Kaya habang ikay may buhay pa, alamin mo kung ano ang dapat mong gawin para makalaya ka. Yes. Minamahal, 2 Peter chapter 2 verse 19. Ikalawang Pedro 2:19. Minamahal, nandito ang tunay na kalayaan. At handa rin po natin, minamahal, ang John chapter 8 verse 32. Dito po sa Ikalawang Pedro, Kabanatang 2, talatang 19, na pinangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaig ni Numan ay naging alipin din naman niyaon. Amen. Tingnan niyo po, minamahal, marami po nangangaral ngayon. They promise liberty. They promise salvation. Minamahal, na makalaya ka na. Pagdating ng panahon, makakalaya ka na at sasapiling ka na ng ating mahal na Panginoon. Subalit, sila mismo alipin din ng kasalanan. Papaanong makapangaral yan? At papaanong makapangako ka na maliligtas ang mga tao? Minamahal. They promised them liberty, but they themselves are the slaves of sin. Sila mismo alipin ng kasalanan. Kaya mag-ingat po tayo, minamahal. Sino ang nangangaral sa atin? By their fruits, you shall know them. Kapag nakikita mo ang nangangaral, ang ibinubunga, tignan po yung inaaralan. Ano po ang naging bunga? Walang pagbabago. Minamahal. Sila mismo, hindi nagbago. Maari sa harapan, hindi mo naman masundan 24 hours yung kalang buhay. Isipin mo, galing mangaral mo na. Siyempre, meron ka bang panahon para sundan yun, 24 hours yung kalang buhay? Yung kalang pribadong pamumuhay, hindi mo magagawa yun. Minamahal. Maganda lang sila sa tignan, no? Pero, tignan mo yung inaaralan. Ano ang buhay ng mga inaaralan? Abay, nagtampisaw din dun sa kasalanan.
Wala naman nakikita nagbabago. Puro salita lamang. Amin na mahal. Ay, nakuha ka sa bula. Ha? Magaling mag-sales talk. Kumbaga, amin na mahal. Maganda yung produkto. Ito, ganito, epektibo. Ha? Pero lahat yung mga binentahan niya, tanungin mo, ay pabira, sira-sira yung produkto eh. Ayun na nga, tinapon na namin sa basura eh. Oh. Nakuha sa bula. Eh di lalo na sa spiritual, abay mag-ingat naman po tayo, mga minamahal. Ang buhay natin, minsan lang. Oh? Kung ito'y walang bahala mo lang, amin na mahal, makuha ka lang sa sales talk, eh baka pulutin tayo niyan doon, sa immortal. Blind leaders of the blind pala. Amin na mahal. Galatians, dito po muna sa John chapter 8, verse 32. Dito po sa aklat ng 1, Kabanatang 8, versikulo 32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yes, amen. Oh, may na mahal, pag nakilala mo ang katotohanan, who is the truth? I am the way, the truth, and the life. That's right. Jesus. Sabi na mahal, siya lamang nag-iisang katotohanan ng ating mahal na Panginoon. At kapag nakilala mong lubos, the truth shall make you free. Bakit hindi ka pa nakalaya ngayon? You have not known the truth yet. Hindi pa. Sapat kung nasumpungan mo ng katotohanan, abay, 100%. Isisiwalat mo, isisigaw mo sa buong mundo na pinalaya ka na. You'll be witnesses unto all the world. Amin na mahal. Ha? Kahit umikot ka sa buong mundo, ha? Ikaw ay magpapatotoo at isisigaw mo ang kapangyarihan ng Diyos na naganap sa iyong buhay. Paano ka pinalaya sa paggawa ng kasalanan, naganap sa iyo mga himala, tanda, kababalaghan, pinagaling ka sa karamdaman mo, nalutas ang mga problema mo, amin na mahal, isisigaw mo sa buong mundo, you will be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Sa buong mundo, amin na mahal, ipagmamalaki mo ang kapangyarihan ng Diyos na yung naranasan. Because the truth has made you free. Pag hindi ka pa free, amin na mahal, anong ipapatutuo mo? Anong isisiwalat mo? Amin na mahal, salita? Ha? The kingdom of God is not in word, but in power. Anong salita, amin na mahal? Kung hindi naman naganap sa buhay mo, inuulit mo lang, you're just repeating the word of God. The scriptures, binabasa mo lang, pero hindi nagaganap sa iyong mga inaaralan. Mismo sa iyong buhay, hindi naganap. Ay, hindi ka pa pinalaya. Wala pa sa iyong katotohanan. Amin na mahal. Marami po niyan. Ha? Salita lamang. Hindi nakakalayang totoo ang mga tao. Nakakatakot, mami na mahal. Dito po sa Galatians chapter 5, verse 1. Stand fast. Kaya sa mga tunay na mga mananampalataya, panghawakan mo ang iyong liberty, kalayaan na binigay sa iyo ng ating malapay. Galatians chapter 5 verse 1. Dito po sa mga taga-Galacia, Kabanatang 5, talatang 1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo. That's right. At huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Amen. Mami na mahal. Kaya inaaralan ang mga tunay manampalataya. Natagmuan mo ng katotohanan, ha? Naramdaman mo ang pagbabago sa iyong buhay, amin na mahal, baka matukso pa tayong bumalik sa dati, magpapaalipin na naman, ha? Amin na mahal, marami pong ganon. Pagkatapos nakalaya, babalik muli doon sa kanilang pinag-aalipinan. Pagkatapos, magdi-design na naman na makalaya muli. Ano yan? Paulit-ulit? Amin na mahal? Hindi naman po yun ang sinabi ng ating mahal na Panginoon. Nung ang alibughang anak ay nanumbalik na sa ating mahal na Panginoon, humulagpos pa ba yung alibughang anak? Yung prodigal son? Ano ito? Paulit-ulit? Uulitin na naman ba ng prodigal son? Oy, pinagbigyan ako ng aking ama. Ha? Nakabalik ako dito. Ha? Uulitin ba niya? Susubukan niya ulit na lumabas? Naghirap na siya doon sa labas? Ay na mahal, wala na siya makain, nakikikain na siya sa mga hugs,
sa pigs. Amin na mahal, halos yun na rin ang pagkain niya. Yes. Dahil nilustay niya lahat ng kayamanan na minana niya sa kanyang ama. Pero nung bumalik siya sa kanyang ama, anong gulat niya? Ang sabi nga niya, hindi na ako tatanggapin ito, pero talagang hirap na ako eh. Hindi ko na kaya. Hindi naman ako pwedeng mamalimos, nahihiya naman ako. Babalik ako, subukan kong bumalik sa aking ama. Baka sakali pagbigyan ako, kahit alipin na lang ako doon sa bahay, basta makakain man lang. Yes. Nung bumalik siya, hindi niya alam eh. Matagal na pala nag-aantay ang kanyang minamahal na ama. Yes. At hindi niya gusto katakalain nung makita siya. Ni halos ayaw na siyang pagsalitain. Sapagkat nakita ng kanyang ama na nung balik siya, ang kanyang iniisip ng kanyang ama, patay na yung kanyang anak. Subalit nakita niya, buhay! Sapat minamahal niyang lubos ang kanyang anak. Minamahal. Abay, pinaghanda ng piyesta. Pinaghanda ng isang mahal at ibinalik yung kanyang pagiging anak. Amen. Tignan niyo po yan, minamahal. Gaano kadakila ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Minamahal. Patay tayo sa kasalanan. Subalit, nung manumbalik sa ating mahal na Panginoon, tinanggap with open arms ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos mo bang gawing tanggapin ka, aalis ka uli. Abay, parang may diferensya na po yun, di ba? Magpasuri ka sa mental hospital. Meron pa kayang second chance ulit yun? Mga minamahal, wala na. Ikaw na mismo, you become a reprobate. Pag nawala ka na uli, wala na. Hahadlangan ni Satanas lahat ng paraan na makapanumbalik ka pa. Kaya nga inaaralan ng mga anak ng Diyos, stand fast in your liberty. Yung kalayaan na tinatanggap mo ngayon. Amin na mahal. Ito'y panghawakan mo na hindi maagaw ng kaaway. Because Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Amin na mahal. Kaya nga, sabi ng ating minamahal kagalang-galang evangelista, dito sa Jesus Miracle Crusade, minamahal, ang mga tunay na Kristiyano, they serve the Lord with fear and trembling. Amen. May takot at panginginig. Sasabihin ng iba ay, ano yan? Ginagawa kayong robot? Ginagawa kayong they impose upon you? Ganyan ba? Minamahal, kung masaya ka naman sa iyong ginagawa, pinagpapala ka naman ng ating mahal na Panginoon, saan ka magpapakulong? Saan ka magpapakulong? Doon sa kahirapan o sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon? Dito, kung halimbawa sabihin nilang nakapreso ka, nakakulong ka, nakakulong ka sa pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. In the loving arms of our dearest Jesus. Right. Habang sinusunod mo kalooban ng ating mahal na pinagpapala ka, masaya ka. Right. Kumikilos sa iyong kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Paano ka naging... kung halimbawa malungkot ka, at hirap na hirap ka, minamahal, tignan niyo po yung mga preso. Nakakulong na nga, pinagpapapalo pa. Iyak ng iyak. Hiyaw ng hiyaw sa kahirapan. Yun ang totoong nakakulong. Amin na mahal. Pero ito, abay nagpupuri ka sa ating mahal na Panginoon. Habang nagpupuri ka, dumadalay sa iyong kapangyarihan ng mahal na Panginoon. May mga karamdaman dyan, pinagpray, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon, mga inalian ng masamang espiritu, nagsilayas, nagsitakas ang masasamang espiritu. Nagiging masaya ang mga inaaralan ng Ebanghelyo. O nakakulong ba yan? Mga minamahal? Nagbibigay, nagtatapat sa lahat ng bagay, lalong pinagpapala. Dumadami ang mga sasakyan, dumadami ang mga bahay. Nakakulong ba yan? Minamahal, saan mo na is magpakulong? O kung halimbawa nakakulong sa pag-ibig ng Diyos. Yes, Lord. Nakapreso sa pag-ibig at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Asan? Mamili tayo, minamahal. Saan ka nakakulong? Sa kasalanan? Minamahal, kung masaya ka ngayon, sandaling kasiyahan lang po yan. Fleeting. Ito po'y magmamaliw din. Darating ang panahon, iiyak ka ng walang hanggang pag-iyak at pagngalit pa ng ngipin. Doon sa impyerno, tagat-dagatan nga po. Kaya nga nandito malaya pang naipapangalan ng Ebanghelyo. Malaya pa tayong nakapakinig na salita ng Diyos. Darating ang panahon, sasarahan na ng ating malapay ng pinto. Yes. Di ba yung arka, mga minamahal?
For 120 years, nangaral si Noah sa mga tao. Nakita ng mga tao ang kanyang righteous life, ang kanyang pamumuhay may takot sa mahal na Panginoon, ay na mahal, ayaw magkasala, gumagawa siya ng arka sa taluktok ng bundok, at habang gumagawa siya ng arka, nangangaral siya na mga tao ay magsisi na kayo sapagkat darating ang pagkagunaw ng mundong ito sa magitan ng isang malaking baha na yan ay sinabi ng ating dakilang Diyos. Ang mga tao ay nagtatawanan. Maminamahal. Ayon lang pakinggan ang pananawagan ng ating mahal na Panginoon. Nung dumating na ang baha, nagsimula na maminamahal ang ulan na malakas, ang mga tao ay saka pa lamang. Bakit sasabihin ng mga tao, darating din naman, maaawa din ng Diyos? Maminamahal, mayroong timetable ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ha? Kaya nga, yung mga nabasa natin sa banal na kasulatan, maminamahal, it's a lesson. Para hindi na po maulit. That's right. Maminamahal. Nagbigibingihan yung mga tao. Tingnan niyo po nangyari. Nung bumaha, di patay sila lahat. Right. Ilan lamang po ang naligtas? Sambahayan ni Noah lamang ang naligtas. Maminamahal. Sinong i-blame? Who is to blame? Maminamahal. Masarap po sa kasalanan eh. Masarap gumawa ng kasalanan eh. Pero ano ang hantungan nito? The wages of sin is death. Yes. Maminamahal. Kaya nga sinasabi sa banal na kasulatan, to be a lesson, para maging leksyon sa lahat. Maging aral. Kumbaga sa mga binabasa po natin sa eskwelahan na mga short stories, moral lesson. Amen? Meron pong moral lesson Pag nakita mo na yung moral lesson, ulitin mo pa. Kung anong naganap doon sa mga napahamak, magaganap sa iyo. Gusto mo ba? Abay kung ayaw mo, now is the day of salvation. Yes. Now is the accepted time. Pag dumating na sa iyo, mabuti sana kung salita lamang mga minamahal. Ang Ebanghelyo. Ito, with signs, wonders, and miracles. Umakyat na ng talipaw sulo ang ating minamahal ginagalawang lista. Ha? Akala po ng tao, basta-basta po yan, maminamahal. Hindi ka... Mismo ang mga opisyalis sa gobyerno, opisyalis sa militar, sila'y nagtataka, maminamahal. Colonel Tolentino, who is general now, maminamahal. Ha? Ilan yung pinasabog nila na mga bomba sa direksyon ng ating minamahal ginagalawang lista at mga Abu Sayyaf sapagkat hawak pa po at nandoon pa po kasama ng ating minamahal ginagalawang lista doon sa kampo ng mga Abu Sayyaf. Hindi pa po nakalabas. Nandoon pa po. At kasalukuyang pinapatamaan ang lugar na yan. Amin naman, sapagkat nandoon nga po, pupulbusin nga po ang mga beloved Muslim brothers, Abu Sayyaf group. Mismo ang military ang nagsasabi at opisyal ng militar, Colonel and now General Tolentino. Marami kaming pinakawalan dyan. Kaya takanta sila, bakit nakalabas ang ating minamahal ginigalang balista Will Estrada Almeida, buhay! Yes. Amen. And 12 prayer warriors. Maminamahal, hindi ka makakaligtas doon. Maminamahal. Sa pagsabog ng mga bomba doon sa lugar na yan, maminamahal. At ang iniisip nila, pag pinakawalan nila lahat, wala nang matitirang buhay. Kaya ka pinalikas na yung mga tao Pinalikas na ang mga tao. Kaya yung mga ayaw lumikas ng mga sibilyas, doon napahamak po sila. Maminamahal, namatay po sila roon. Subalit ang ating minamahal ginigalawang lista. Tignan nyo at masdan nyo, maminamahal. Right. Ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kung gumalaya tayong gumawa ng kasalanan, mayroon mga pag-usapan na himala. Minamahal. Kung hindi matuwid ang buhay ng ating minamahal ginigalawang lista, hindi nasunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yes. Kikilos ba ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon? No, sir. Abay, hindi po, maminamahal. Subalit pangako ng ating mahal na Panginoon. No weapon that's formed against thee shall prosper. If my righteousness is in thee, ang katwiran ko ay nasa iyo. Hindi ka gumagawa ng kasalanan dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Yes. Kaya nga, you must receive the Spirit of God.
A man without the Spirit of Christ, he is none of his. Siya ang iyong katwiran. Kapag nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, nasa iyong Espiritu ng Diyos, magagawa mo. Ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Masusunod mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Yung mga nasa reliyon, gusto rin gumawa ng kabutihan, ha? Di ba minamahal? Kaya nga po yung mga tao'y nagsisikap pumunta sa simbahan. Yes. Di ba minamahal? Dahil ayaw nilang maging makasalanan. Gusto nila naggawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Subalit, bakit naroon pa rin? Alipin pa rin ang kasalanan. Minamahal. Wala pa rin ang katotohanan. Yes. Walang Espiritu ng Diyos. Walang kapangyarihan sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ating reliyon. Hindi natin kailangan ng reliyon. Mapapahamak po tayo dyan. Yan po ay magiging alipin pa rin tayo ng kasalanan. Ano ang pangako? Wages of sin is death. Yan ang pangako. Alipin ka ng kasalanan, kamatayan. Walang hanggang kamatayan. Kamatayan na rito. Kamatayan pa sa impyerno. Pangalawang kamatayan. But the gift of God is eternal life. Hallelujah. Walang hanggang buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Sa langit, you will be like our dearest Jesus, incorruptible. Amin na mahal. Isang talata pa, ating basahin, amin na mahal, dito po sa Luke chapter 24 verse 39. 1 John chapter 3 verse 1, ating basahin, amin na mahal. Luke chapter 24 verse 39. Ito po sa Lucas, Kabanatang 24, talatang 39. Ito po ang sinasabi. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan sapagat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Amen. Amen. Unang Juan 3:1. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kabanatang 3, versikulo 1. Masdan ninyo kung gaano pag-ibig ang ipinagkakalob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag ng mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. We shall be like Him. Maging katulad tayo ng ating mahal na Panginoon. Tignan niyo po, may incorruptible body, ang ating mahal na Panginoon. Siya po'y mabuhay muli. Nagulat sila, nabuhay na muli ang ating mahal na Panginoon. At siya po'y lusot-lusutan, no? Doon sa pintuan. Hindi na siya nagbukas ang pinto. Doon sa pader, lumusot ang ating mahal na Panginoon. Incorruptible body. At pagkatapos, nagulat na lang sila, umakyat na't pumailang lang ang ating mahal na Panginoon sa kalangitan. Ganon ang mga anak ng Diyos. You can travel to the stars. Yes. Hindi ka alipin, hindi ka nakakulong sa impyerno. Ha? Malayang malaya ka. Gayon ang maging kalagayan mo, kapatid. Kaya, maging malaya tayo sa katwiran. Hindi malaya sa paggawa ng kasalanan. Tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon Hesus bilang salita kapagligtas, Diyos at Hari ng buhay sa magitan po ng panalangin ito ng pagsisisi. Mga minamahal, sapat lahat ng kasala, wala matuwid, wala kahit isa. Subalit ang ating dakilang Diyos sa mapagpapakumbabang loob at nagsisisi, mapagpatawad, punong-puno ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kayo po'y sumunod sa panalangin itong minamahal. Sabihin niyo po, dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay isang makasalanan. At ako'y lubos na nagsisisi sa lahat na aking mga nagawang pagkakasala. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili ko tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, maglilingkod na po ako sa iyo. Simula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po mananalangin po dakilan namin Ama sa pangalan ni Jesus. So nadalangin amin magkilagalang na Evangelista Wildis Brother Almeida. Iniling po namin na patawarin po sila. Isulat po kalang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa bawat katotohanan. Tabagbana ng buhay na walang gan. Iligtas pa rin po alat ang kamal sa buhay. Sila ay magpapatuloy maglingkod sa ipangawakan mo sila malapangit. Gumawa ka ng maraming himala sa kalang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
purihin ang ating mahal na Panginoon bilang point of contact. Ipatong ang kanang kamay sa inyong radyo. Ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman, amin na mahal, sa pangunadalangin natin minamahal, kagalang-galang na Evangelista Wildy Estrada Almeda, tayo po'y manalangin. Narito po kami mahal na Panginoon. Sa mga pangailangan, prayer request ng aming mga kababayan, tugunin mo sa ilang kaparaanan, mahal na Panginoon. At aming sinasaway lahat ng mga karamdaman, dimsol cancer, leukemia, asthma, diabetes, ketong AIDS, cast out in Jesus' name. Marital problems, spiritual problems, financial problems, cast out in Jesus' name. Be healed, be blessed right now in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang sa muli, mami na mahal, kami po ay pasamantala nagpapaalam at patuloy nag-aanyayin sa inyo, mami na mahal, na dumalo at makinig sa ating banal programa dito, mami na mahal. Praise the Lord. Pasamantala, kami po ay nagpapaalam. We love you in the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. God bless you po. And good night. Sa panguna po na ating minamahal at ginagalang Evangelista Wildy Estrada Almeda, our beloved and robust Pastor Ines Almeda, and the beloved children, we love you in the Lord. Our dearest Jesus loves you more and more. Amen. Amen. Po rin po ating pinamamalapay Jesus. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na ating po napakinggan sa gabi ito. At nais po natin bilang Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda na huwag lang po kayo makontento sa pakinig lamang dito po sa radio, kundi dumalo po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang Jesus Miracle Crusade ay meron pong gawain sa KB Moranto Sports Complex, Eros sa Saville, Quezon City, malapit po sa dating Pantrangco Terminal. At ngayon po ipishare mo lang, mga minamahal. Araw po ng Miyerkules, sa ganito alas 3 po na po nag alas 8 ng gabi, at araw po ng Biyernes, ito po yung overnight prayer, magdamagang pananambahan. Nagsisimula po ang gawain sa ganito alas 8:30 ng gabi hanggang alas 4:30 ng umaga ng Sabado. At araw po ng Linggo, nagsisimula po ang gawain sa ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po mga minamahal ang ating overnight prayer at po Sunday service yan po naka-live webcast to internet. Please log on to www.gmsm.tv at yan po napapanood ang live sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang ating radio program sa DCMA Radio 1:15:30 sa inyong tarpetan yung mga radyo. Mapapanggigan po nyo ang Jesus Miracle Hour sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi, Lunes hanggang Sabado. At huwag po nyo kalimutan ang ating television program sa PTV4 araw po ng Sabado sa ganap na alas 11 ng gabi hanggang alas 12:30 ng hating gabi. At sa lahat po natin po may inibit minamahal ng mga radio listeners, kung kayo po may katanungan, nais yung magpapayo, nais yung magpanalangin, kayo po handang paglingkuran ng mga manggagawa na Jesus Miracle Crusade. Tumawag lang po kayo sa bilang ng telepono 419-3019, 419-3019 at 372-9194, 372-9194. At sa lahat po natin po may inibig at minamahal ng mga kababayan, kung kayo po pinagpapala sa ating pong programa sa inyong pagkikinig at nais yung maging kabalikat sa pagpapalanganap ng salita ng ating dakilang Diyos, ang inyong pong donation ay pwede po yung ihulog sa ating pong GMCM Savings Account Video Pure Balance, GMCM Savings Account number 390289574, 390289574. At sa ating po mga minamahal na lalapit na 16 Talipaw Peace Mission Anniversary Revival Crusade, yan po sa October 22-23 sa gaganapin po yan sa Carino Grandstand, Lunita Park, Manila. At yan po mga minamahal sa Davao Oriental, Lupon, Davao Oriental, Davao, mga minamahal, Lupon, Poblacion Gym. Yan po'y krusada, mga minamahal, dyan po sa lugar ng Davao Oriental. At yan po'y gaganapin sa Lupon, Poblacion Gym sa September 23-24, sa ganap na alaw na po ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. Inyo pong daluhan, dyan po sa ating po mga taga Davao, mga minamahal. At ating pong nalalapit na church anniversary ng Butuan Church Anniversary, September 25, 2016, Butuan Central Elementary School, sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At yan po sa Surigao Church Anniversary, yan po ay sa Surigao Provincial Gym, October 2, 2016, sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. Kaya po mga minamahal, kami po ay nagpapaalam sa araw po na bukas. Huwag niyo kalimutan ang ating pong programa Jesus Miracle Hour. Sa panganandalain po natin beloved pastor, ating blessed pastor, lahat po ng kanilang mga beloved children. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more and more. Magandang gabi po. Amen. Praise the Lord.